Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya sabi dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamalagi magpakailanman. At itong mabuting balita ipinangangaral sa inyo. Hallelujah! Yan sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng espiritual na karunungan upang maunawaan namin ang iyong salita. O Diyos, Ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, to the power of the blood of Jesus. At sa patnubay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ano ba ang ating buhay? Ano ba ang buhay ng tao? Maliwanag ang sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 24. Ayon sa nakasulat, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ang sabi sa verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. Ito ang mabuting balita ay pinangaral sa inyo. Itong mabuting balita na nagbigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Wala na ibang mabuting balita. Makinig ka sa balita sa TV. Ang balita doon ay puro kasamaan, puro panlilinlang, puro pandaraya, puro kasalanan. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa unang Pedro chapter 1 verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. At itong mabuting balita ay pangangaral sa inyo. Napakaliwanag. Wala na ibang mabuting balita kundi ang balita tungkol kay Kristo, kundi ang balita tungkol sa pagliligtas ni Kristo. Hallelujah! Yang sabi sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Kaya kung tayo ay may takot sa Diyos, ay nagsimula na ang ating karunungan kung paano masunod ang Diyos, kung paano tayo ay maging ilaw ng sanlibutan, kung paano tayo ay naging asin ng sanlibutan.
sa mga tao na nadimlan. Walang saysay ang kanilang buhay dahil sa kadiliman. Kaya tayo ang asin ng sanlibutan upang magkaroon ng saysay ang inyong buhay. Kung dito sa lupa kayo isang bigo at puno ng paghirap, ngunit itong salita ng Diyos ay maging asin sa iyong buhay, magkaroon ng lasa. Kaya sabi dito sa Mateo chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan, hindi maitago ang sa isang lungsod, nakatayo ang ilaw sa ibabaw ng burol. Kaya dapat ang ilaw ay naitanglaw sa mga tao upang maliwanagan ang kanilang malabo na pag-iisip, upang maliwanagan ang kanilang madilim na pag-iisip. Ang kadiliman ito'y gawa ng dyablo sa atin upang papurulin ang ating pag-iisip, upang bulagin ang ating mga mata sa katotohanan, upang maging bingit tayo sa katotohanan. Hallelujah! Kayo ang ilaw ng sanlibutan, hindi maitago sa isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Kaya kailangan ang ilaw ay itanglaw upang maliwanagan ang nasa kadiliman. Kaya ito ang utos ng Diyos sa atin. Ito ang utos ng Diyos sa 1 Timothy chapter 4 verse 13. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito ang ating ginagawa. Sinusunod natin ang utos ng Diyos. Ipangaral ang mga kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang si Kristo Jesus ay dumating. Bakit kailangan natin na ipangaral? Upang maliwanagan ang nasa kadiliman, upang maliwanagan ang mga kaisipan ng mga tao tungkol sa katotohanan. Dahil maraming mga tao ngayon na dinlan ang kanilang kaisipan sa turo ng kasinungalingan, na dinlan ang kanilang kaisipan mula na sa kanilang pagkabata, doon namulat ang kanilang mga mata sa kadiliman, sa mga daya ng dyablo. Doon namulat ang kanilang mga mata. Kaya sabi ng Diyos, kayo ang ilaw ng sanlibutan upang maliwanagan ang nasa kadiliman. Kaya ito ating tinatanglaw, ang ilaw, ang salita ng Diyos, upang ang mga tao ay maliwanagan ang kanilang pag-iisip at mamulay-bulay nila kung alin ang tama at kung alin ang mali. Ito ang pinakadelikadong na turo ng ibang mga ngaral, na normal lang daw ang gumagawa ng kasalanan dahil tayo ay tao lang. Normal lang daw dahil tayo ay tao lang. Ngunit ang sabi dito sa Santiago, ang sabi naman sa Santiago chapter 4 verse 14, hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ng tao
ay parang aso. Sandali lang lumitaw at pagdakay nawawala. Ganyan ang buhay ng tao. Maraming mga tao ngayon, umaasa sila dahil malaki ang kanilang katawan para walang silang kamatayan. Ngunit paglipas ng panahon, magugulat ka na lang. Hindi mo na siya na makikita. Nandoon na siya, nasa ilalim ng hukay. Nandoon na siya. Makita mo naman, energetic siya, athletic, macho, guwapito. Ngunit ano ang nangyari? Nagtiwala siya sa kanyang sarili. Kaya dapat magtiwala tayo sa Diyos. Siya may hawak ng ating buhay. Yan sabi dito sa Santiago, chapter 4, verse 14. Hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagat ang buhay ng tao, ang buhay ninyo ay parang aso. Sandali lang lumitaw at pagdakay nawawala. Ganon lang guys ang ating buhay. Kaya dapat hanapin natin ang Diyos sa maiksi nating buhay upang mapagandaan natin ang ating buhay sa kabilang buhay. Doon ang totoong buhay, buhay na walang hanggan. Ngunit ang buhay sa lupa ay panandalian lamang. Sinusubok lamang tayo kung tayo ay karapat-dapat sa langit o sa impyerno. Ganyan ang buhay ng tao. Ang akala ng iba, ito ang buhay natin sa lupa. Pag namatay, wala na. Yan ay turo ng kasinungalingan. Ang buhay natin dito, pinakamataas, 100 years. Ngunit ang sa kabilang buhay, doon ang buhay na walang hanggan. Doon ang totoong buhay natin. Buhay na walang hanggan. Saan ka ba mapunta? Sa buhay na walang hanggan ng kaparusahan sa impyerno o sa buhay na walang hanggan doon sa langit na ikaw doon aliwin ng Diyos. Aaliwin. Pagpahiran ang iyong mga luha dahil sa iyong pagdurusa sa lupa at nagawa mo sumunod sa Diyos. Hallelujah! Ang paggawa ng kasalanan, ang akala ng iba, normal lang. Ngunit ang nakasulat dito sa Santiago chapter 4, verse 17, ang nakakalam ng mabuti, dapat niyang gagawin. Ngunit hindi ito ginawa, ay nagkakasala. Napakaliwanag. Alam natin ang mabuti, ngunit hindi natin ginawa. Tayo ay nagkakasala sa Diyos. Alam natin mabuti ang magbasa ng Biblia. Dahil dito malaman natin ang nakasulat kung paano natin masunod ang Diyos. Kung paano tayo mabigyan ng direksyon tungo sa langit. At ituro naman sa atin ang direksyon papuntang impyerno. Ngunit ang may nagtuturo naman, ang paggawa ng kasalanan ay isang normal lang daw dahil tayo ay tao lamang. Hindi totoo yan. Katang-isip lang yan ng mga tao na laging sumusuway sa Diyos. Ang paggawa ng kasalanan ay isang abnormal. Ito hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya maraming mga tao tumatawag, Panginoon, Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 7 ay ganito ang sinasabi naman sa Mateo chapter 7 verse 21.
hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya tayo mga Kristiyano, naniwala tayo, niligtas tayo ni Kristo. Ngunit itong tanong, sumusunod ba tayo sa kalooban ng Amang nasa langit? Sinusunod ba natin? Kaya minsan nadaya ang ating kaisipan ng mga tagapagturo ng kasinungalingan. Dalawa lang ating patutunguhan pag namatay tayo, langit at impyerno. Ang tanong, ang sabi dito, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Tayo ba ay sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit o sumusuway? Ganyan lang pag namatay tayo, tanungin tayo ng Diyos, nung ikaw nabubuhay pa, sumunod ka pa sa akin o sumuway? Dahil ang sabi dito, ang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit, ang siya lang makapasok sa karya ng langit. Kaya habang buhay tayo, may panahon pa tayo magbago. May panahon pa tayo magbago habang buhay tayo, dahil pag namatay na tayo, wala ng chance. Ito ang pagkakataon natin. Magbago habang buhay tayo. Kahit ang ating patutunguhan ay impyerno, pwede pa natin baguhin yan papuntang langit kung tayo ay magbalik loob sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa Diyos, pagsisiya ng mga kasalanan natin at tanggapin natin si Kristo na ating Panginoon, na ating tagapagligtas. Dahil maraming mga tao dinadaya ng dyablo, dinadaya tayo ng ating pag-iisip, dinadaya tayo ng tagapagturo ng kasinungalingan. Kahit ano pang sabihin natin, maliwanag ang sabi sa unang 1 chapter 3 verse 8. Maliwanag na ang sabi dito kahit ano pa pangakwiran natin. Dahil ang sabi dito sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Napakaliwanag, nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya pala tayo, inuudyukan tayo ng dyablo gumawa ng kasalanan upang maging kampon tayo ng dyablo. Kaya ang mga tao nagkaroon ng espiritu ng kahalayan, naging mahalay sila upang maging kampon sila ng dyablo. Ang mga tao nagkaroon ng espiritu ng kalikuan, ayaw nila dinggin ang katotohanan. Kaya naging kampon sila ng dyablo. Nasaan din ang espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng kamalian. Tingnan mo ang mga tao sa mundo. Sila ay namumuhay sa kasinungalingan. Ibig sabihin, tayo ay namumuhay sa kadiliman. Kaya maliwanag ang sabi dito sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa ng kasalanan ng dyablo, at naparito ang anak ng Diyos na si Kristo Jesus upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Paano mawasak ni Kristo ang mga gawa ng dyablo? Kung mismo ang dyablo ay kakampi natin. Kakampi natin ang dyablo sa paggawa ng masama laban sa Diyos. Kung ang mga gawa ng dyablo ay pinili natin, ang Diyos ba nalulugod sa atin? Hindi lang ninyo alam kung gaano tayo kamahal ng Diyos.
Hindi lang ninyo alam kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ngunit tayo ay hindi nagmamahal sa Diyos. Kaya sabi sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapagpahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya sabi sa verse 17, hindi na tulad maparusahan ang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan at maparusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit tinibig na pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Napakaliwanag, inibig ng tao ang kadiliman kaysa liwanag. Dumating ang ilaw sa sanlibutan. Anong ginawa ng mga tao? Ipinago nila sa cross si Kristo. At sa ngayong panahon, inihayag ang kanyang salita. Ito'y di walang kabuluhan natin ang kanyang salita. Hindi natin pansin ang kanyang salita. At ito'y laging dinadaya ng mga tagapagturo ng kasinungalingan. Ipis pa nila ang kasalanan na parang tama dahil tao lang daw sila. Ngunit hindi tayo makapagmatwiran sa Diyos. Dahil si Kristo, siya Diyos, ay naging tao naman. Nagawa naman ng Diyos ni Kristo Isos na umiwas sa lahat ng mga gawa ng dyablo, gawa ng kadiliman, at siya naging ilaw ng kadiliman. Naging ilaw natin siya upang maliwanagan ang ating malabo na pag-iisip na tayo ay nasa panig na ng kadiliman. Kaya marami ngayon mga tao na sa panig ng kadiliman. Sila yung mga abogado ni Satanas. Itinitwist pa ang mali. Nais pa nilang gagawin tama. Sila yung mga protektor ng kadiliman. Kaya minsan, naglaban-laban lagi ang liwanag at kadiliman. Hindi lang dito. Sa pang-araw-araw natin makikita, halos naglalaban ang kadiliman at liwanag. Yan na ngayon ang mga tao minsan. Ang mali akala nila ay tama. Ang mali ay akala nilang tama. Sapagkat binaluktot ni Satanas ang kanilang pag-iisip. Binaluktot ni Satanas. Binaliktad ang kanilang isip. Kaya ang sabi dito sa Isaiah chapter 5 verse 26, sabi sa verse 20, kawawa kayo mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama, at ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanag ay naaring dilim, at ang kadilim ay liwanag ang turing. Mapait na abdong, sabi ay matamis, at ang matamis ay mapait, maliwanag. Binaliktad ng dyablo ang ating utak. Binulag tayo ng dyablo upang hindi natin makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya ang sabi dito sa 2 Corinto chapter 4 verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat
Ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito na si Satanas. Binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nakita natin, binulag sila ng dyablo. Kaya ang sabi dito sa 2 Korinto, chapter 5, verse 10, sapagkat ang bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa. Tatanggap tayo ng gantimpala sa ating mga ginawa nang tayo ay nabubuhay pa. Kung gumawa tayo ng mabuti at sumunod sa Diyos, ang gantimpala natin ay langit. Ngunit kung tayo naman sumusuway sa Diyos at gumagawa ng kasalanan, ang gantimpala sa atin ay ang impyerno. Kaya lagi nilang nilalabag ang salita ng Diyos. Sinasabi nila, humingi tayo ng kapatawaran kung nagkasala tayo. Ngunit ang nangyayari, gumawa sila ng kasalanan at humingi ng kapatawaran. At ulit-ulit niya ginagawa. Ito, magkadiyos siya kung linggo. Ngunit pag Lunes hanggang Sabado, ay kay Satanas siya. Humingi siya ng kapatawaran sa araw ng Sabado, ngunit pag Linggo hanggang Biyernes ay kay Satanas siya. Kaya kailangan kapag humingi tayo ng kapatawaran, nangako tayo sa Diyos na magbago tayo. Hindi basta-basta ang pinangakuan natin. Siya'y hari ng mga hari. Dapat kung nangako tayo, huwag na nating ulitin. Dahil kapag inulit natin ang paggawa ng kasalanan, paulit-ulit hingin tayo ng kapatawaran. At gagawa ng kasalanan, hingi ulit tayo ng kapatawaran. At gagawa ng kasalanan. Sino ang niloloko ninyo? Napakaliwanag. Diyos pa ang niloko ninyo. Diyos pa! Hingi kayo sa Diyos ng kapatawaran. Pagkatapos, gagawa naman uli kayo ng kasalanan. Paulit-ulit ninyong ginagawa. Paulit-ulit ninyo. Niloloko ang Diyos. Ano kayong klaseng Kristiyano? Diyos pa ang inyong niloko. Kaya ang sabi dito sa Galatia chapter 6 ay ganito. Verse 7, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang inaasik, yun din ang kanyang aanihin. Ang sabi sa verse 8, ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa laman ay nag-aani ng kamatayan. Ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa Espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag ang sabi ng Diyos sa verse 7, Galatia chapter 6 verse 7, huwag na ninyong nilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang inaasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya marami ngayong mga tao, tinadaya lang nila kanilang sarili. Sabihin nila, Kristiyano kami, ngunit gumagawa naman lagi ng kasalanan. Ano ba klaseng Kristiyano? Ang totoong Kristiyano ay sumusunod sa Diyos.
Ngunit hindi natin nalaman ang ating pagka-Kristiyano. Ang ating pagka-Kristiyano ay buhat kay Magellan. Ang ating pagka-Kristiyano ay galing kay Magellan, hindi kay Kristo. Dahil kung galing kay Kristo ang ating pagka-Kristiyano, sinusunod natin ang Diyos. May takot tayo sa Diyos. Ngunit kung ang ating pagka-Kristiyano ay galing lamang kay Magellan, yan ang mga tao laging gumagawa ng kasalanan dahil ang kanilang pagka-Kristiyano ay isang makareliyon lamang. Dapat ang ating pagka-Kristiyano ay naging anak tayo ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos. Paano natin masasabi? Tao lang kami. Kaya ang sabi dito sa Marcos chapter 16, ay ganito ang sinasabi sa Marcos. Marcos chapter 16 verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sabi sa verse 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya siya'y paparusahan ng Diyos. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko. Magpalayas siya ng mga demonyo at magsalita ng iba't ibang wika. Ito pala ang tanda ng isang tunay na Kristiyano na sumusunod sa Diyos. Ang mga sumampalataya magkaroon ng taglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko magpapalayas sila ng mga demonyo at magsalita ng iba't ibang wika. Yan pala ang tanda ng mga tao na tunay na sumampalataya sa Diyos. Ngunit kung tayo isang Kristiyano gumagawas naman ng kasalanan, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Nagakala tayo ligtas tayo. Hindi mo alam, yan ay isang kapahamakan. Dahil ang sumusunod sa Diyos lamang ang maliligtas. Ang sumusunod sa Diyos lamang ang mga pasok sa kaharian ng langit. Ngunit hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Yang sabi dito sa pahayag o Revelation chapter 21 verse 27, ganito ang langit na ating patutunguhan. Ang sabi sa verse 27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang mga bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sino mang gumagawa ng kahiyan at mga sinungaling, yaon lamang ang mga pangalan na kasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang mga pasok sa lungsod na iyon. Kaya wag nating dayain ang ating sarili. Magsaliksik kayo, mag-aral kayo ng salita ng Diyos upang matagpuan ninyo ang tunay na daan tungo sa langit. Sabi ni Kristo, ako ang daan at ang katotohanan. Kaya hanapin natin si Kristo. Sundin natin siya. Dahil yun ang tunay na daan. Kaya ang sabi naman sa Lucas ay ganito. Lucas
chapter 10 ay ganito naman sinasabi sa Lucas chapter 10 verse 9-10 ay ganito ang sinasabi sa Lucas chapter 10 verse 9-10. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at sa mga alakdan at iurakan sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapinsala sa inyo. Kung tayo ay isang Kristiyano, ang kaaway hindi makapinsala sa atin ng dyablo. Ating iurakan dahil mayroon tayong kapangyarihan na tumapak sa mga gawa ng dyablo, magwasak sa mga gapos ng dyablo. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas na si Satanas at mga alakdan. Ito'y mga gawa ng dyablo, mga lason sa inyong kaisipan upang dayain kayo. Yuyurakan ang kapangyarihan ng kaaway. Walang makapinsala sa inyo. Kaya ito lagi, parang tinatapak natin. Ang akala ng iba, tinatapak natin ang reliyon. Hindi. Tinatapak natin ang kanyang mga gawa, turo ng kasinungalingan. Tinatapak natin, sinisira natin ang maling katuruan. Kaya ang sabi dito sa Jeremias chapter 1 verse 10, bibigyan mo kayo ngayon ng kapangyarihan ng mga bansa, kaharian. Sila'y pupunutin, ibagsak, lipulin, iwasak ang kanilang mga maling aral, maling katuruan. Punutin, ibagsak, lipulin at iwasak. Ito ang utos ng Diyos. At ibangon, at itatag sa salita ng Diyos. Kaya dito natin sila may tatag upang ang kanilang pangalan ay masulat sa aklat ng buhay. Upang ang kanilang pangalan masulat sa aklat ng buhay. Kaya marami mga Kristiyano, ito dapat natin bigyan ng halaga kung paano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Dahil noon ang panahon, ang mga tao, ang mga Kristiyano na sumusunod sa Diyos, nag-usap-usap sila kung sino pa raw ang makasalanan, yun pa ay naging mabuti. Kung sino mga makasalanan, yun pa binibiyayaan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, ang ulan ay binibigay niya. Ang mga makasalanan ay nakita ng Diyos. Kaya sabi niya dito, at sinabi niya rin dahil ang mga matuwid nagsasabi, pagkatapos nag-usap-usap ang mga tao na may takot sa Diyos, narinig nila ang usapan niya, pinatala niya ang isang aklat, ang kanilang pangalan. Ang sabi dito, sila ay maging akin. Sabi ni Yahweh, sa araw na ako'y kumilos, lubusan na silang maging akin. Kawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Ang sabi sa versiten, muli ninyong ipinakita, muli ninyong makikita ang pagkaiba ng mabuti at ng masama. Ang mga taong naglilingkod sa akin at hindi naglilingkod
Tandaan ninyo, darating ang araw, nalilipulin ko ang mga palalo at masama. Sa araw na yaon, tutupukin sila, gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh. Ang sabi sa verse 2, ngunit kayo, sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at papagalingin ng aking kapangyarihan. Nalulukod sa inyo gaya ng sinag ng araw. Lulundag kayo sa tuwa na parang guyang pinalaya sa kulungan. Kaya minsan, ang mga anak ng Diyos, kapag sila'y sumamba, sila'y palundag-lundag sa tuwa, parang guyang pinalaya sa kulungan. Dahil sa kanilang tuwa, dahil sila'y pinatawad ng Diyos. Kaya ito ang epekto sa atin kung tayo ay sumusunod sa Diyos, na isulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ngunit ang hindi sumusunod sa Diyos, ang sabi dito, pagdating ng paghukom, pagdating ng araw ng paghukom, ay ganito ang mangyayari sa araw ng paghukom. Napakaliwanag ang sabi dito ng Diyos. Napakaliwanag. Sabi dito sa Pahayag chapter 20 verse 11. Ang sabi dito, pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakalublog doon na paramang lupa at ang langit sa kanyang harapan, at hindi na makikita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakilat, maging hamak, at nabuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatula ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat. Inuluwas ang dagat ang mga patay na sa kanya, inilabas ng kamatayan ng Hades ang mga patay na kalagak sa kanya. Ang mga tao na sa impyerno inilabas ng Diyos. Ganun na yung mga patay sa dagat, inahon ng Diyos upang sila'y humarap sa hukuman ni Kristo Jesus. Pagkatapos itinapon sa lawang apoy ang kamatayan, ang Hades itinapon sa lawang apoy na ito, na siyang pangalawang kamatayan. Ang sabi sa verse 15, itinapon ang sa lawang apoy ang sinuman hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kayo ba nakasulat na inyong pangalan sa aklat ng buhay? Dahil ang sabi dito, itapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Napangaliwanag ang sabi dito. Kaya dapat mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Hanapin natin, basahin natin kung tayo ba ay nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Malaman mo yan kung ikaw ay nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Itong patutong sa inyo, nung hindi pa ako nung Kristiyano, nung nagbabasa ang pastor ng bawat bersikulo, parang ako yan, nakita ko ang aking buhay doon sa bersikulo ng mga makasalanan. Kaya kung namatay pala ako noon, impyerno ako. Ngunit nang sumunod na ako sa Diyos, nakita ko ang aking buhay doon sa bersikulo na sumusunod sa Diyos.
Doon ko na nakita ang aking buhay. Nawala na aking buhay doon sa bersikulo ng mga makasalanan. Nandoon ko na makita ang aking sarili sa bersikulo na sumusunod sa Diyos. Ganyan lang ang ating buhay kung tayo'y makasalanan. Dito nakasulat ang ating pangalan sa bersikulo na sumusuway sa Diyos at gumagawa ng kasalanan. Ngunit kung tayo naman ay sa Diyos, dito natin makikita ang ating buhay. Dito natin makikita ang ating buhay sa bawat bersikulo nakasulat sa banal na aklat na sumusunod sa Diyos. Kaya huwag nating dayain at linangin ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi natin madadaya. Kaya mas mabuti mag-aral tayo ng salita ng Diyos upang hindi tayo madaya ng tagapagturo ng kasinungalingan. Marami mga tao ngayon dinaya. Bakit dinaya sila? Dahil ang kanilang kaligtasan ay pinaubaya nila sa kanilang reliyon. Pinaubaya nila, sabi ng aming reliyon, ligtas na kami. Sabi ng aming reliyon, ligtas na kami. Kami lang maliligtas. Isang kalukuhan yan. Dahil ang kaligtasan, wala sa reliyon, kundi kay Kristo Isos lamang at sa Kanyang salita sa Biblia. Ang kaligtasan ay para sa mga tao na sumusunod sa Diyos. At ang kapahamakan naman ay para sa mga tao na sumusuway at gumagawa ng kasalanan. Isang kasinungalingan na isang reliyon lamang ay maligtas. Isang kasinungalingan yan. Gimik-gimik lang yan ng reliyon upang paniwalain ng mga tao sa kasinungalingan, upang dayain sila, pumunta doon sa kanila para sila mga kulungan ng dyablo na kinukulong ang mga tao doon hanggat namatay. At sila, pag namatay sila, mamalaya nila. Doon pala ang bagsak nila sa impyerno. Kaya maraming mga tao na daya ngayon. Dinaya sila ng kanilang unawa. Dinaya sila ng kanilang pag-iisip. Dinaya sila ng mga reliyon na nagtuturo ng kasinungalingan. Kaya ngayong kaligtasan, huwag niyong ipaibaya sa inyong reliyon. Ilagay niyo sa inyong mga kamay ang kaligtasan. Ilagay ninyo sa inyong mga kamay ang buhay na walang hanggan. Huwag niyo paubaya sa inyong reliyon. Hindi ba ninyo alam kung gaano kahalaga, kung ano kalaki ang halaga ng inyong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan? Hindi mabili ng bilyon, hindi mabili ng trilyon. Kahit kaligtasan ng isang tao ay hindi mabili ng lahat na kayamanan sa lupa. Ganon kalaki ang halaga ng inyong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Bakit pinubaya ninyo sa inyong reliyon ang inyong kaligtasan? Bakit hindi kayo magsaliksik sa banal na aklat? Magbasa kayo sa banal na aklat. Hanapin ninyo ang katotohanan kung paano ninyo malagay sa inyong mga kamay ang inyong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Ilagay nyo sa inyong mga kamay. Dahil kung iasa lang natin sa reliyon ang ating kaligtasan, ang inyong kaligtasan ay kasindilim ng alkitran. Ang inyong kaligtasan ay kasinlayo ng langit at ng lupa. Ngunit kung nagsaliksik kayo sa banal na aklat, ang inyong kaligtasan ay hawak kamay. Ang buhay na walang hanggan ay hawak kamay ninyo. Iyon ang totoong kaligtasan ng isang tao. Dapat
hawak kamay ninyo ang inyong kaligtasan. Hindi ang reliyon ninyo naghawak ng inyong kaligtasan. At paniwalain kayo sa kasinungalingan na ligtas na kayo. Ang kaligtasan ay individual individual ito ang kaligtasan sa pamagitan ng iyong mga gawa. Doon ka hatulan ng Diyos. Doon ka hatulan. Kaya maraming mga tao ngayon nadaya ng tagapagturo ng kasinungalingan. Nadaya siya ng kanilang maling unawa. Dahil inasa na nila ang kanilang kaligtasan sa reliyon. Hindi nila inasa ang kanilang kaligtasan kay Kristo at sa salita ng Diyos na mansaliksik upang matagpuan ang tunay na daan tungo sa langit. At makita naman natin ang daan tungo sa impyerno upang maiwasan natin ang daan na ito. Ang daan na ito ay maluwang na daan, walang bawal. Doon ang daan tungo sa impyerno, walang bawal. Kahit mag-asawa ka ng 100, mamanakaw ka 100, mag-inom ka sa kadram adlaw-adlaw, magpagalasing, yan ang daan tungo sa kapamakan sa impyerno. Walang bawal. Gawin mo lahat na gusto mo, lahat na kahangalan, gawin mo. Yan ang daan tungo pa-impyerno. Ngunit ang daan tungo sa langit, isang makipot na daan. Maraming bawal. Bawal maghawak ng malamig na beer. Bawal maghawak na makinis ng mga balat ng ibang tao. Kung may asawa ka na, kung di ang asawa mo lamang mahalin mo, wala nang iba. Yan ang daan tungo sa langit. Maraming bawal. Kaya makipot na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang daan mo ay ito gagawin mo araw-araw. Basa ng Biblia, basa. Magsimba-simba, basa, simba. Hindi mo na magagawa ang dati mong ginagawa na kahangalan na nagpapasaya sa iyo. Ito ang tunay na daan tungo sa langit. Maraming bawal, maraming hindi makakasunod dito dahil maraming bawal. Ngunit kung pagtiisan natin ito, ay may gantimpala tayo. Isa tayo nagtatagumpay. Ang gantimpala sa atin ay langit, buhay na walang hanggan, kaligtasan. Yon ang kaligtasan. Hindi sa tulad ng sinasabi ng reliyon nyo, nang tinanggap ninyo si Kristo ay ligtas na. Totoo naman yan. Nung tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Ngayon, nung tinanggap mo si Kristo, ano ang ginawa mo? Dahil sa iyong mga gawa, doon kahatulan. Mula nang tinanggap mo si Kristo, dapat sinunod mo na ang Diyos. Sinunod mo ang Diyos mula tinanggap mo si Kristo. Ngunit tinanggap mo si Kristo, lagi ka naman sumusuway sa Diyos. Dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo alam kung alin ang bawal, kung ano ang dapat sundin. Kaya nakita natin ang ating pagsunod sa Diyos. Ang ating panampalataya ay katulad lamang ng panampalataya ng isang demonyo. Bakit nasabi natin dito? Dahil ang sabi dito sa Santiago ay ganito sinasabi sa Santiago chapter 2 verse 19, sumampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba mabuti yan? Ang demonyo ay nanampalataya din at nangangatal pa. Ang demonyo ay nanampalataya din sa Diyos at nanginginig pa. Ngunit siya hindi sumusunod sa Diyos at sumusuway sa Diyos at gumagawa ng kasalanan. Ganun ba ang klaseng panampalataya natin mga Kristiyano, na tayo ay sumampalataya sa Diyos at
sumusuway at gumagawa ng kasalanan. Kaya ang ating panampalataya ay katulad lamang ng panampalataya ng isang demonyo. Kung basahin mo ng mabuti, higit pa sa demonyo ang iyong panampalataya dahil ang demonyo ay manampalataya din sa Diyos at nanginginig pa, may takot sa Diyos. Ngunit hindi siya sumusunod at gumagawa ng kasalanan, sumusuway sa Diyos. Tayo naman mga Kristiyano, nanampalataya din tayo sa Diyos. Ngunit wala tayong takot sa Diyos. Lumalabag at gumagawa ng kasalanan, sumusuway sa Diyos. Kaya napakaliwanag ang ating panampalataya ay higit pa sa panampalataya ng dyablo. Ang dyablo ay may nanginginig pa, may takot. Ngunit tayo ay walang takot sa Diyos. Kaya mga kaibigan, huwag din nating dayain ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi ninyo madadaya ni numan. Kung ano ang inyong inasik, yon ang inyong anin. Kung umasik kayo ng kasalanan, araw-araw, yon ang inyong aanin. Ngunit kung nag-asik ka na ng mabuti sa pagsunod sa Diyos, yon din ang iyong aanin. Yang sabi dito sa Galacia, napakaliwanag ang sabi dito, Galacia chapter 6. Sabi sa Galacia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Sarili pala natin ninadaya natin. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ni numan. Kung ano ang inasik ng yung tao, yun din ang kanyang anin. Kaya napakaliwanag. Ano pa ang inyong reklamo sa Diyos? Dahil kayo ba'y makareliyon, ligtas na? Walang reliyon na makapagligtas sana sa isang tao, kundi ang Diyos lamang. Ang reliyon ay isang ospital ng mga makasalanan. Sisimba kayo doon upang kayo pagalingin ang inyong mga sakit na espiritual. Ang reliyon ay isang paaralan lamang upang turuan kayo kung paano ninyo masunod ang Diyos. Ngunit maraming mga reliyon ngayon ay ang dyablo ay pumasok na sa reliyon. Nagtuturo ng kasinungalingan. Sila lang daw ang maligtas. Tayo hindi na. Iyon ang kanilang turo. Ito'y turo ng kasinungalingan. Sila lang daw maligtas. Walang nakasulat sa Biblia na sila lang maligtas. Ang sabi dito, maligtas ang sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit. Ngunit ang sumusuway at gumagawa ng kasalanan ay mapapahamak. Kahit anong reliyon mo, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, maligtas ka. Ngunit kahit apostoles ka pa ni Kristo, kung sumusuway ka, gumagawa ng kasalanan, ay katulad mo lamang si Judas. Kaya maliwanag ang kaligtasan wala sa reliyon, kundi kay Kristo lamang. Ito aming pangangaral, hindi ito isang reliyon, kundi ito ay isang relasyon sa Diyos, kung paano tayo magpagrelasyon sa Diyos. Kayo ba may relasyon sa Diyos o kay Satanas? Dahil ang ating pagrelasyon, kung ang lagi nating ginagawa, yun ang ating relasyon. Kung gumagawa tayo, nakakalugod sa Diyos at sumusunod sa Diyos, ay may relasyon tayo sa Diyos. Ngunit kung gumagawa tayo ng kasalanan at sumusuway sa Diyos, may relasyon tayo kay Satanas.
Kaya dapat kayong mga Kristiyano, huwag ninyong dayain ang sarili ninyo. Magbasa kayo ng banal na aklat upang malaman ninyo kung paano may pagrelasyon sa Diyos. Ito ating pangangaral. Hindi wala ng reliyon tayo binakampihan. Pinapaliwanag natin kung paano tayo maligtas. Kailangan may relasyon ka sa Diyos. At wala kang relasyon kay Satanas. Ngunit napakadelikado kung wala kang relasyon sa Diyos at kay Satanas ka pa may relasyon. Laging sumusuway at gumagawa ng kasalanan. Lahat na gawain ng Diyos ay hindi mo gusto. Ang Diyos nakatingin sa atin. Binabasa ang ating puso, ang ating isip. Kung ito ba ay pahayag ng Diyos ay katanggap-tanggap sa inyong mga puso. Kung ito ay hindi ninyo gusto, naiinis kayo. Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo naiinis. Ang Espiritu na sa inyong katawan ang nagagalit sa salita ng Diyos. Huwag na ninyong dayain inyong sarili. Ako noon nang hindi pa ako Kristiyano, makarinig ako ng salita ng Diyos. Gakita ang aking baratyagan. Gagat ako. Nung naging Kristiyano ako, nalaman ko na ang kaligat at ginawa ko ay ang Espiritu ka na nakayawa. Kaya nang kay Kristo rin ako, nakabatyag rin akong kalipay sa aking tagipuson, sa kanuna-una, namamatik ang salita ng Diyos. Nalipay na ako. Ang warang pagkaiba, kung makilala mo imong sarili, kung ikaw ligtas, kung ikaw ay mapapahamak pa. Dahil kapag nagagalit ka sa salita ng Diyos, tiyak mapapahamak ka nga. Ngunit kung inibig mo ang salita ng Diyos, tiyak maligtas ka. Dahil ang sabi dito, sa 1, sabi sa 1 chapter 8 verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos. Kaya hindi ninyo pinapakinggan ang salita ng Diyos. Napakaliwanag, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya minsan, nagagalit kayo dahil mahalin nyo inyong reliyon. Mahalin nyo inyong reliyon. Kaya nagagalit kayo dahil tinamaan kayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang inyong reliyon pala ay may paglabag sa Diyos dahil tinamaan siya ng salita ng Diyos. Ang totoong reliyon ay hindi ka dapat matamaan ng salita ng Diyos, kundi matamaan ka ng kagalakan ng salita ng Diyos. Ngunit kung reliyon mo tinamaan sa salita ng Diyos, ibig sabihin hindi ka sa Diyos. Lumalabag ka sa Diyos, paano masabi sa Diyos ka? Sumusuway ka sa Diyos, paano masabi sa Diyos ka? Gumagawa ka ng kasalanan, paano masabi sa Diyos ka? Maliwanag, ikaw ay kay Satanas. May relasyon kayo ni Satanas. Dahil nais ni Satanas, ang mga tao ay gagawa ng kasalanan upang maging kampo niya. Dahil ang sabi sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasalay, kampo ng dyablo. Yan pala ginagawa ng dyablo. Lagyan ka ng espiritu ng kalayan upang gagawa ka lagi ng kasalanan upang maging kampon ka niya. Bigyan ka ng espiritu ng kalikuan. Hindi mo tanggapin ang salita ng Diyos upang maging kampon ka niya. Kaya maraming mga Kristiyano hindi nila alam na sila'y kampon ng dyablo. Basta sabi niya, Kristiyano kami. Ligtas na kami, sabi sa aming reliyon. Kaya magising kayo sa katotohanan. Magising kayo.
Maraming mga tao, di nila alam ang tunay na kaligtasan. Di nila alam ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Hosea chapter 4 verse 6, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Kaya marami ngayon mga ngaral na pinatigas ng Diyos ang kanilang puso dahil sa hindi nila pagkilala sa mga revelasyon ng Diyos at hindi nila pagsunod sa tuntunin ng Diyos at sa kanyang utos. Marami ngayon mga pastor, mga evangelist, mga pare, ministro na pinatigas ang kanilang puso tulad ni Paraon. Pinatigas ang kanilang puso upang mahatulan sila pagdating ng araw. Kaya sabi dito sa unang Korinto, sabi dito sa unang Korinto chapter 3 verse 1, mga kapatid, hindi ko kayo nakausap tulad ng ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, ang mga sanggol pa sa panampalataya. Kaya marami ngayon mga tao, mga sanggol pa sa panampalataya. Sanggol pa ang sabi dito. Kaya ang sabi dito sa Hebreo ay ganito naman sinasabi sa Hebreo chapter 5. Hebreo chapter 5 verse 10. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa, wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang sanay sa pagkilala ng mabuti at masama. Kaya kung tayo ay sanggol pa sa panampalataya, yun lagi lang ang tinuturo sa atin. Pinapakain tayo ng gatas dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Kung pinapakain ng ating espiritu ng gatas, ibig sabihin, sanggol pa sa panampalataya. Kaya itong aking winawali sa inyo ay sa matigas na pagkain, dahil hindi ko gusto na pakainin kayo ng gatas na para sa walang muwang. Gusto ko pakainin ko kayo ng salita ng Diyos, ang inyong mga espiritu na matigas na pagkain, dahil kinikilala ko kayo ay may sapat na gulang, hindi sanggol pa sa panampalataya, wala pang muwang. Kaya kung tayo ay isang Kristiyano na sanggol sa panampalataya, walang muwang. Kung tayo naman tagapagturo ay sanggol pa sa panampalataya, ay wala pang muwang. Napakadelikado. Napakadelikado. Kaya sabi sa unang Korinto chapter 3, ay ganito naman sinasabi sa unang Korinto chapter 3. Verse 3, sabi dito, bibigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya dahil kayo sanggol pa sa panampalataya at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nang ay pa sa inyo ang laman. Mayroon kayong inggitan at alitan, ya'y nagpapakilala, magkasalibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kaya makita mo, mga Kristiyano, mga pastor, mga ministro, mga pare, mga evangelista, na sanggol pa sa panampalataya, sila'y namumuhay
inggitan kaysa kaya sila'y mga sanggol pa sa panampalataya. Kaya ang sabi dito, ang sabi naman dito sa unang Korinto, sabi sa unang Korinto ay ganito, chapter 3, verse 5, sapagat sino si Apolos at sino si Pablo, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ang bawat isang gawain, tinatanggap niya sa Panginoon. Kaya lahat tayo kanya-kanyang kaloob. Kung ano ang inyong kaloob, pagbutihin ninyo ang inyong kaloob ng Diyos. Ako ito naman kaloob ng Diyos sa akin, pagbutihin ko naman. Kaya maraming mga kaloob ngayon ng Diyos, hindi nila naunawaan kung ikaw ay taga-kutsara, taga-pakain sa mga tao ng salita ng Diyos, pakainin mo. Kung ikaw naman kaloob mo isang pagmamahal sa iyong kapwa, yakapin mo sa pamagitan ng pagmamahal ni Kristo. Ngunit kung ikaw naman ay ginamit ng Diyos, ay isang maso, tagagiba ng mamaling aral, maling katuruan. Ikaw naman ay isang maso, tagagiba ka ng mga pader ng mamaling aral at maling katuruan. Bakit ikaw ay kutsara lamang pinakialaman mo ang maso? Nais mong pagkaibiganin ang mga lingkod ng kadiliman. Nais mo pang protektahan para kang abogado ng kadiliman. Nakita natin kaya marami iba't ibang kaloob ng Diyos. Dapat kung tayo ay Kristiyano, ano man reliyon mo, dapat mayroon kang unawa. May pagkaunawa ka sa salita ng Diyos. Hindi na mali ang iba. Sa atin naman, lahat na reliyon sa Diyos sana, ngunit nagtuturo, may doktrina sila. Kaya pumasok ang dyablo sa kanilang doktrina na labag sa salita ng Diyos. Labag na, kontra sa salita ng Diyos. Ang inyong kinikilala, ang pagsunod ninyo sa inyong reliyon, hindi yan nais ng Diyos, hindi yan ibig ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Galatia chapter 5 verse 16, gawin ninyong patnubay ang Espiritu Santo, huwag yung laman. Gagawin ninyong patnubay ang Espiritu ng Diyos, huwag yung laman. Dahil kung laman ang gagamitin mo, kung sa pamumuhay spiritual ay isa kang sanggol sa panampalataya kay Kristo, isa kang sanggol. Yang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang umumaling sa mga bagay o kung sa laman. Kalaban ng Diyos ang sino man umaling sa mga bagay o kung sa laman. Hindi siya magasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Napakaliwanag kung makalaman ka na Kristiyano, hindi mo masunod ang Diyos, hindi mo kayang sumunod, hindi mo masunod ang batas ng Diyos. Kaya kalaban ka ng Diyos. Kaya sabi sa verse, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi na maaaring kalulugdan ng Diyos. Ang nabubuhay sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Bakit? Pastor ka, ministro ka, pari ka, evangelista ka, mayroon kang inggit at kaisa
Kaya hindi ka namumuhay sa pag-ibig ni Kristo, kundi namumuhay ka sa udyok ng iyong laman at ginagamit ng dyablo. Kaya hindi mo na namalayan, imbes lingkod ka ng Diyos, ay naging lingkod ka na ni Satanas. Dahil sa ugali mo, kaya napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Kulang ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kulang ng kaalaman. Mga revelasyon ng Diyos, ang kanyang salita, ay kanilang tinatakwil. Ang revelasyon ng Diyos ay hindi nila tinatanggap, tinatakwil pa nila. At kanilang pinagmamalaki ang kanilang sariling kuro-kuro at opinyon. Ang salita ng Diyos, kinakalaban pa nila ng kanilang sariling kuro-kuro at opinyon at palabasin. Ang salita ng Diyos ay mali. Marami ang tagaturo na nais pa niya ang kasalanan ng tao ay ilut-ilutin. Isang manghilot, isang albularyo ni Satanas, isang abogado ni Satanas, isang doktor ni Satanas. Doktoran niya pa ang mali. Kaya mga tao ay walang takot sa Diyos. Walang takot. At ang salita ng Diyos ay kanyang tinatago pa. Tinatago niya, hindi niya pinapahayag. Sa anong dahilan? Ang salita ng Diyos ay tinatago niya. Nagsasalita siya ng sariling kuro-kuro at opinyon. Nagmamagaling siya sa Diyos. Kaya sabi dito sa Revelation, o Bayan chapter 22, verse 10, at sinabi rin niya sa akin, huwag mong ilihim ang walang nasa aklat na ito, sapagkat malapit na magaganap, huwag mong ilihim. Ibig sabihin, basahin mo ang salita ng Diyos upang malaman ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Huwag kang magsalita ng sarili mong kuro-kuro opinyon. Yan isang paglilihim. Inilihim mo ang salita ng Diyos. Hindi mo pinahayag, kundi magmamagaling ka. Sarili mong opinyon at kuro-kuro ang sinasabi sa mga tao. Kaya nagkasala ka sa Diyos. Akala mo sa Diyos ka, hindi pala. Kaya maraming mga tao nagkasala sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 7 verse 16, sumagot si Jesus, hindi akin ang inaaral ko, kundi ang nagsugo sa akin. Hindi akin ang inaaral ko, hindi nagsugo sa akin. Ang salita ng Diyos, ang sinusunod niya. Hindi siya nagsalita ng sariling kuro-kuro at opinyon. Ang sabi sa verse 17, natalos ng sino man ibig tumupad sa kalooban ng Diyos kung ang tinuturo ko'y mula sa Diyos. Nagsasalita lamang ako sa ganang sarili ko. Ito'y sariling opinyon at kuro-kuro. Ang sabi sa verse 10, ang nagsasalita ng kanyang ganang sariling opinyon at kuro-kuro ay nag-aangad na parangalan siya. Nagsasalita ng sariling kuro-kuro at opinyon ay nagpahangad na parangalan siya. Ngunit, sabi dito, ngunit tapat at matuwid ang sinuman ng nag-aangad na parangalan ang nagsugo sa kanya. Napakaliwanag, ngunit tapat at tuwid, matuwid ang sinumang nag-aangad na parangalan
ang nagsugo sa Kanya. Kung ang salita ng Diyos binabasa mo, ay pinaparangalan mo ang Diyos. Ngunit kung nagsalita ka lamang ng sariling kuro-kuro at opinyon, nais mo lang parangalan ang sarili mo. Yan ang sabi ng banal na aklat. Yan sabi dito sa 1, chapter 7, verse 30. Ang sabi dito, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Umaatol ako ayon sa sinasabi ng aking Ama. Kaya matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi kalooban ng nagsugo sa akin. Kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ipahayag ang kanyang salita. Ipahayag ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa ikalang Timoteo chapter 4 verse 1, ang sabi ng banal na aklat, inuutusan kita sa pangalan ng Diyos na at ni Kristo Isos na aton sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napakaliwanag, ipangaral mo ang salita ng Diyos, hindi naikwento mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo. Dahil ang sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 10, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito ang utos ni Kristo. Ito ang utos ni Kristo. Iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral hanggang ako ay dumating, sabi ni Kristo. Hindi siya nagsabi na ikwento-kwento mo. Sabihin mo sa pamagitan ng iyong opinyon at kuro-kuro. Nagmamagaling tayo sa Diyos. Ayaw natin pasalitain ang Diyos. Hindi nyo alam pag binabasa natin ang bawat versikulo na salita ng Diyos. Ang bunganga natin ginagamit ng Diyos, isang mikropono lamang. Ngunit ang Diyos ang nagsasalita sa inyo. Ang kanyang salita ay may kapangyarihan magbago sa ating isip, magbago sa ating puso. At yan ay pagkain ng inyong espiritu. Pag marinig mo ang salita ng Diyos, hindi niyan alis sa isip mo. Dahil ang salita ng Diyos ay nangungusap sa iyo. Lagi! Yan ang pagkain ng ating espiritu upang magkaroon ng signal sa Diyos, ang kanyang salita. Ngunit kung nagsalita lamang tayo ng sariling kuro-kuro at opinyon, yan ba ang ating kuro-kuro opinyon pinapakain natin sa espiritu na nakikinig? At yung nakain ng ating espiritu. Kaya matagal na tayong pastor, matagal na tayong ministro, matagal na tayong pare, ngunit bonsai pa rin kayo sa panampalataya sa Diyos. Isa kayong bonsai. Wala kayong alam sa bersikulo. Niligaw ninyo ang mga tao. Nagtuturo kayo ng kasinungalingan. Nagtuturo kayo. Hindi kayo nahiya sa Diyos. Ang akala ninyo magsalita ang tao dito. Mga tao nakikinig, hindi. Milyon na anghel nakatingin sa itaas. Kung paano ka magsalita. Si Kristo Isos at Ama na sa langit nakatingin sa iyo kung paano ka magsalita. Kung nagsasalita ka ba tungkol sa kanyang inuutos na ipahayag mong salita ng Diyos, o kaya nagpahayag ka lamang ng sarili mong opinyon at kuro-kuro at palabasin, may revelasyon ka. Kung ang Espiritu Santo may revelasyon sa iyo, dalhin ka ng Espiritu Santo sa salita ng Diyos. Hindi ka niya ilayo sa salita ng Diyos. Idalhin ka niya. Kaya kayo mga Kristiyano, wake up! Gising sa katotohanan.
Magbasa kayo ng Biblia para malaman nyo kung paano sumunod sa Diyos. Huwag nyo pagyabang-yabang ang pinag-aralan ninyo. Ngayon, tapos kayo Bible school, paano kayo magsalita? Sabi ng Diyos, ipahayag mo ang mga kasulatan sa madla, sa pangangaral. Magbasahin mo. Ginawa ba natin? Hindi. Nakatago lang tayo dun sa simbahan. Magsalita ng salita ng Diyos. Pabulong-bulong pa. At itik-itikin ang mga nakikinig na parang bata na maliit na itok-itokon at kitaruman magrangsi-rangsi. Ngunit ano ang alam ninyo sa salita ng Diyos? Ano ang alam ninyo sa salita ng Diyos? Kaya pinadala sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang magpahayag sa atin. Pinadala niya ang Espiritu Santo upang magpahayag sa atin, upang magkaroon tayo ng unawa tungkol sa Diyos. Kaya sabi dito sa 1 chapter 5 verse 30, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Umatol ako ayon sa sinasabi ng aking Ama. Kaya matuwid ang atol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya kung parang naatulan kayo sa salita ng Diyos, ito isang revelasyon sa inyo na magbago na kayo. Ngunit hindi ninyo pansin, hindi ninyo tanggap ang revelasyon ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa verse 31, kung ako lamang ang nagpapatutuo tungkol sa aking sarili, huwag na ninyo tanggapin. Sabi ni Kristo, kung ako'y nagsalita lamang sariling opinyon at kuro-kuro, ay huwag na ninyong tanggapin. Ngunit ang pinahayag ko ang salita ng Diyos. Dapat huwag ninyong itakwil. Dahil kapag itakwil ninyo, ang sabi dito sa Roma, sabi sa 1, pag tinakwil ninyo ang salita ng Diyos, ang sabi dito sa 1, chapter 12 verse 40, may hatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi mo tumanggap ng aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hatol sa kanya sa huling araw. Kaya napakadelikado. Kaya ang sabi dito sa 1, sabi sa 1 chapter 5, kung ako lamang ang magpatutuo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ang sabi sa verse 34, hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Hindi kailangan ng patutuo ng tao upang sinabi ito ni Jesus upang maligtas tayo. Napakaliwanag kung paano niya ginawa ang salita ng Diyos sa kanyang ipahayag. Yun ang ating ipahayag. Yun ang ating ipahayag. Ang salita ng Diyos. Dahil maliwanag ang sabi dito, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Pumatol ako ayon sa sinasabi ng aking Ama. Kaya matuwid ang hatol ko, hindi sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpatutuo tungkol sa akin, sarili, huwag ninyong tanggapin. Hindi na kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang upang maligtas kayo. Napakaliwanag. Sinasabi ito upang maligtas tayo. Dahil ang sabi dito sa unang 1, chapter 5 verse
9, tinanggap natin ang patutuo ng tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos. At ayon, ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak, mas lalong totoo ang patutuo ng Espiritu Santo. Marami ngayon tinatanggap nila ang patutuo ng kanilang reliyon, ngunit masigit ang patutuo ng Diyos. Marami tumatanggap sa patutuo ng mga ngaral at salita ng sariling kuro-kuro opinyon, ngunit higit ang patutuo ng Diyos sa kanyang salita. Napagaliwanag. Kaya marami ngayon nagsalita ng sariling kuro-kuro at opinyon. Itinakwil nila ang salita ng Diyos, ang sinusunod nilang doktrina ng kanilang reliyon. Kaya sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Nais tayo iligtas ng Diyos. Nais tayo iligtas ng Diyos kaya nagkaroon siya ng babala at mga saway. Ngunit ayaw ng mga tao makinig. Ayaw ng mga tao makinig sa saway at babala ng Diyos. At kung sakaling dinggin ng mga tao ang babala at saway ng Diyos, ay biglang darating sa kanila ang pagliligtas ng Diyos. Tuwid. Kaya matuwid ang Diyos sa ating buhay. Hindi niya gusto mapapahamak tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kung nais natin darating ang pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi sa Lucas chapter 3 verse 4 to 5 ay ganito: sa gayon natutupad ang nasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw. May isang sumisigaw sa ilan, ihanda ninyong daraanan ng Panginoon. Ituwid ninyo ang kanyang landas, tambakan ng bawat lambak, titibagin ang bawat burol at bundok. Inyong pride, tuwirin ang daang liko-liko, tadlangan, patagin ang daang bako-bako, at makikita ng lahat ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Makita ng lahat ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Kaya ang sabi naman sa kawikaan ay ganito. Kaya minsan mga tao, ano ba yan ang angaral sumisigaw? Ito ang tagapagsalita ng hari, ng mga hari. Sumisigaw! Yang sabi sa kawikaan sa 1 verse 20, karunungan umaapaw sa mga taong lansangan, tinig niya nangingimbabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog, ang ugong niya'y narinig sa pintuan nitong lungsod. Kaya ito, ginagawa natin, sumisigaw tayo dito sa pintuan ng lungsod, ng palengke, upang marinig ninyo ang salita ng Diyos. Sabi dito, ito'y lumalampas sa mataas na muog at umuugong. Ang ugong niya'y narinig sa pintuan nitong lungsod. Ang taong mangmang
ay walang gustong kaalaman hanggang kailan katatagal sa bamong kalagayan, hanggang kailan pamanatili sa iyong kamangmangan, kailan mo pa isipin maghanap ng kaalaman. Ang payo ko ay pakinggan ninyo, digin ninyo ang aking saway sa inyong diwa ko at sa aking kaalaman. Patuloy ito yung aking inyong sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin pati ang aking mga kaway. Winalang bahala ninyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyan pansin ang pagunita ko sa inyo. Ang sabi sa verse 29, pagkat ito'y karunungan ay hindi ninyo minahal, kay Yahweh ay di natakot na may kalakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo, itinapon na parang dumi itong paalala ko. Totoo yan, maraming mga tao ang paalala ng Diyos, daw tayo lang ang paalala ng Diyos. Kaya sabi sa verse 31, kaya nga inyong anin ang bunga ng inyong mga gawa, at kayo usigin nang nasa inyong ubod ng sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, at sandusay sa sadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, manana ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katatakutan. Hallelujah! Kaya nakita natin, at kung sakaling dinggin natin ang salita ng Diyos, ang kanyang mga saway, mga hindi niya gusto, biglang darating sa atin buhay, ang pagliligtas ng Diyos. Darating sa ating buhay ang pagliligtas ng Diyos. Kaya tayo mga tao ay may responsibilidad sa Diyos. May responsibilidad tayo bawat isa sa atin sa Diyos. Kaya ito ating responsibilidad. Dapat tayo mga tao ay laging nagbabasa ng mga aral ni Kristo upang ito masunod natin. Dahil ang sabi dito sa mga ngaral chapter 12 verse 12, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kung sinusunod lang natin ang katungkulan natin sa Diyos, wala sanang masama. Dahil tayo mga magulang, kung ituturuan natin ang mga bata natin, wala sanang masama sa ibabaw ng mundo. Ngunit hindi natin tinuturuan, hindi natin sinusunod sa Diyos. Ito ang buong katukulan ng tao. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Kung tayo magulang may takot sa Diyos, tiyak ang ating mga anak ay may takot din sa Diyos. Ngunit tayo mga magulang, walang takot sa Diyos, gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos. Tayo rin ang himplo na sinusunod ng mga bata. Walang takot sa Diyos, walang galang sa Diyos. Kaya makita natin na lahat ng tao ay may tungkulin sa Diyos. Kaya tayo mga mangangaral ay may tungkulin sa Diyos. Dapat kung nagsasabi, pastor ako, gawin mo, tungkulin mo sa Diyos. Evangelist ako, gawin mo, tungkulin mo sa Diyos. Ministro ako, gawin mo, tungkulin mo sa Diyos.
pari ako, gawin mo tungkulin mo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa dito, ito ang utos ng Diyos. Sa unang Timothy chapter 4, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggat ako'y dumating. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral hanggat ako'y dumating. Yan ang utos ng Diyos sa ating mga ginagamit ng Diyos. Nagyayabang naman tayo na tayo evangelist. Bakit hindi mo ginawa ang utos ng Diyos? Nagyayabang ka na ikaw isang pastor. Hinahamak mo pa ang ibang nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit hindi ka tumayo dito? Kung araw-araw agad hapon tayo nagtuturo sa mga tao, maraming mga tao ay maliwanagan at masunod nila ang Diyos. Lahat sana tayo tumayo sa bawat pusod ng bayan at magsalita. Dahil ang sabi dito ng Diyos sa Ezekiel chapter 33 ay ganito sinasabi niya, kung tayo ay may responsibilidad sa Diyos. Sabi dito, Ezekiel chapter 33 verse 7, ikaw tao, ginawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Ikaw isang bantay ng Diyos. Sasabihin mo sa mga tao bilang babala. Bakit kailangan mo sawahin upang pumasunod kanila, maligtas sila? Bakit kailangan bigyan mo silang babala? Malapit na si Kristo darating upang magbago sila. Huwag na sila patuloy sa paggawa ng masama, paggawa ng kasalanan. Sundin nila ang Diyos upang sila ay maligtas. Kaya sabi dito, ikaw tao ay ginawa kong bantay ng Israel, anumang narinig mo sa akin ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Ikaw tao ay ginawa kong bantay ng San Jose, Antique. Ano man narinig mo sa akin ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Paano natin masabi kung wala tayong alam sa salita ng Diyos? Hindi naman tayo nagbabasa. Ang ating tinuturo mga doktrina lamang ng reliyon. Wala tayong alam sa salita ng Diyos. Paano natin sila mabigyan ng babala? Ang sabi sa verse, kapag sinabi ko sa taong masama, siya ay mamatay, at di mo ito pinabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamatay na siya sa kanyang kasamaan. Ngunit panagutan mo ang kanyang kamatayan. Ito ang panagutan ng isang mangangaral. Pag namatay ka, nagyabang-yabang ka, isa kang mangangaral, isa kang evangelist, isa kang pastor, isa kang ministro, isa kang pare. Hindi mo sila binigyan ng babala at mga saway. Ito panagutan mo sa Diyos. Kapag sinabi mo sa taong masama, siya mamatay at di mo, ito'y pinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay. Mamatay na siya sa kanyang kasamaan. Ngunit panagutan mo ang kanyang kamatayan. Ang sabi sa verse 9, ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon hindi rin ng bagong buhay. Mamatay siya sa kanyang kasalanan. Ngunit wala kang dapat na panagutan. Wala ka ng panagutan. Sinabi mo na sa kanya. Kaya ito aming panagutan. Kaya lagi kami nangangaral. Dahil marami kaming alam sa salita ng Diyos. Kaya nangangaral kami upang wala kaming panagutan sa lahat ng tao. Kami ay ginawang bantay ng Diyos sa San Jose Antique upang ipangaral ang kanyang salita
magbigay babala, magbigay saway, magbigay sa mga tao na hindi gusto ng Diyos upang hindi nila gagawin. Ngunit kapag hindi ninyo sinunod, kung namatay kayo, wala na kaming panagutan sa inyo. Ginawa na namin ang aming responsibilidad. Huwag ninyong sabihin, sinabi naman ng mga aral na doon, kaya hindi na kami magsabi, hindi. Bawat mga ngaral ng Diyos, magsalita sa mga tao, magbigay babala at saway upang ang mga tao marating nila ang kaligtasan ng Diyos. Makarating sa kanilang buhay ang pagliligtas ng Diyos sa kanilang buhay. Dumating ang kaligtasan sa kanilang pamilya. At ang mga tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Magkaroon ng takot sa Diyos. Dahil ginawa na natin ang ating responsibilidad na isang nangangaral, sumisigaw sa liwasang daan sa pintuan ng bayan. Hindi na isa tayong mga lingkod ng Diyos na nagapamantay lamang kag magmarites. Kag dala-dala natin sa ating simbahan ang pagmarites, kutso-kutso. Kaya mga member mo, nag-away-away, nagkagulo, dahil ikaw ay pinuno ng mga marites, pinuno ng mga kutsodero. Ang kinukutso-kutso ninyo, ang kapwa ninyo. Dapat ang inyo'y kutso-kutso, imarites ninyo ang pagliligtas ni Kristo Jesus. Yun dapat ang gagawin ninyo. Kaya nakita natin ang pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan natin masunod ang Diyos. Kinanglan natin mabigyan ng halaga ang Diyos. Diyos ng ating buhay. Diyos nagbigay ng pag-asa. Kaya tayo hindi nabuklod sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo nabuklod sa pag-ibig ng Diyos. Doon ang mga tao nabuklod sa pag-ibig ng reliyon. Kaya nagkawatak-watak ang mga tao sa kanilang panampalataya. Dapat itapon na ninyo ang maling aral, maling katuruan. At itayo ninyo ang katuruan ni Kristo sa Biblia. Paano ninyo may turo ang katuruan ni Kristo sa Biblia kung hindi naman kayo nagbabasa? Mga tamad na lingkod ng Diyos. Dapat wasakin na ang mamaling aral. Tibagin na, gibayin na ang maling katuruan. Turo ng kasinungalingan. At tayo si Kristo. At ang kanyang salita, yun ang tunay na kaligtasan. Dahil ang sabi sa Santiago ay ganito, Santiago chapter 1 verse 21. Kaya talikdan na ninyo ang inyong maraming gawa at alisin ang masamang asal at buong pagkumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso. Ito mga pagliligtas sa inyo. Napakaliwanag. Talikdan na ninyo ang maraming gawa, maling aral, maling katuruan, alisin ang masamang asal at buong pagkumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso. Ito mga pagliligtas sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos magapagliligtas sa atin dahil ang salita ng Diyos
Ito ay si Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos ay si Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito sa unang 1, chapter 1, verse 1, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita, yun na si Kristo Jesus. Kaya kung tinakwil natin ang salita ng Diyos, hindi ninyo alam si Kristo mismo ang inyong tinakwil. Hindi. Ang nagsasalita. Dahil binabasa natin ang salita ng Diyos. Paano tayo maligtas kung hindi tinakwil natin ang salita ng Diyos? Hindi natin pinapakinggan. Dahil kung tanggapin ninyo ang salita ng Diyos, ito'y makapagliligtas sa inyo. Sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 21. Ang sabi naman sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang. Huwag na ninyong damayan ang ibang tao nasa ilalim ng hukay pa. Tulad ni Maria, hindi pa siya nabanhaw. Ni Pedro, nasa ilalim pa siya ng hukay. Si Kristo lamang ang nabanhaw. Kung sino-sino pa, dinadamay niyo tawagin. Dahil ang sabi dito, si Kristo lamang ang matagpuan, ang kaligtasan, sapagkat sa sila ng langit, ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya napakaliwanag, kailangan tayo mabuklod sa Diyos Ama, nabuklod sa Diyos Anak na si Kristo Jesus, at mabuklod sa Espiritu Santo. Dahil ang sabi sa Colosas chapter 2 verse 2, at mabuklod sila sa pag-ibig, sa gayon magkaroon sila ng ganap na pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siya ang hiwaga ng Diyos. Sa kanyang nakatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Kung nasa Kanya tayo nabuklod, nagkaroon tayo ng masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Nasa atin na. Kailangan natin si Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa Thessalonica chapter 2, ay ganito naman sinasabi sa Thessalonica. Unang Thessalonica chapter 2, sa verse 4, minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita kay pinangaral. Mabuting balita kaya nangangaral kami upang mabigyan ng kasiyahan. Hindi ang tao, kundi ang Diyos na nagkasiyasat sa ating puso. Ito ang aming ginagawa. Nangaral kami upang mabigyan ng isiya ng Diyos. Mabigyan namin ng kasiyahan ng Diyos, hindi ang tao. Dahil akala ninyo nangaral kami sa inyo. Maraming mga tao hindi nakikinig. Ngunit hindi natin alam, milyon na anghel sa langit nakatingin sa atin. Si Kristo Jesus nakatingin sa atin. At amang nasa langit nakatingin sa atin. Kaya ginais natin sila bigyan ng kasiyahan at karangalan sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang utos, ipahayag ang kanyang salita, salita ng kaligtasan. Hallelujah! Marami pa sana akong sasabihin, ngunit may mga kaibigan tayo na nais rin niya mapahayag sa inyo upang mapalakas sa inyong panampalataya kay Kristo Jesus, upang mabuklod kayo sa pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Hallelujah! Purihan ng Diyos. Amen.
mati, may Diyos man sa mati na. Di ba? Pero hindi lang yung malaki, hindi lang mati, may Diyos lang yung mati lang. Praise God, hallelujah. Muli po, magandang umaga, tanghali sa ating lahat. Mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, kami po ay nagagalak na maparito po muli sa inyo